ang mapag-usapan ng impeachment ni Inday Sara Duterte? Dapat humarap Ito. Ilan po? 78% ng Pilipino wants BP Sara to face impeachment. Ako naman din ho, mga kababayan, naniniwala ako kay Inday Sara Duterte na silang kampo nila ay gusto nila na maharap o humarap sa impeachment. Naniniwala po ako kay Inday Sara Duterte. Hindi, baka mga nag-usap-usap na din yan. O ikaw, Inday Sara Duterte, sasabihin mo, ready ka. Ha? Tapos kami dito sa Senado, kami na bahala. I-stop namin yan. No? Gagawa kami ng resolusyon. Para sabihin doon sa resolution na yun na wala. No, hindi na namin kayang pag-usapan yan kasi wala na kaming oras. Ganyan. No? Di ba? Para nga naman, makita ng taong bayan, naku, tignan mo si Inday Sara Duterte, ready naman pala. Kumpleto naman pala siya ng pangdepensa. Kaso ayaw lang ng Congress kasi wala na. Wala nang wala na ang oras. No? Ganyan, di ba? Karamihan ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa pinakahuling tugon ng masa survey. Oh, yan. Diyan ho sila nayanig mga bossing eh. Kaya si Chis Escudero, wala na tayong magagawa. Kasi mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Napanumpa na ho, mga bossing. Nakita niya yung mga malalaking eskwelahan. Nandiyan ho yung FEU, nandiyan po yung ano ba yun? San Beda, Lasal, Ateneo, lahat po ng malalaking eskwelahan, mga bossing. Puro mga School of Law. No, isama mo na din po ang ano tawag dito? Yung isa na political science, Philippine Political Science, kasama din ho, mga kababayan. Kaya wala na silang magagawa. Oh. Kasi mahal na nila. Ba't adan? Ba't adan? Ayun. Sumpa si Chis Escudero. Mamaya ho, mga kababayan, yung mga senador naman po natin ang manunumpa. Sa non-commissioned survey ng Octa Research, 78% na nagsabing dapat humarap sa paglilitis ang bise para sagutin ang mga paratang sa kanya. Oo. Ako ho, naniniwala ho ako dyan, mga kababayan. Bakit po? Ang mamamayang Pilipino, kahit isa, no? Kahit pa ang pinagkakakitaan niyan, bote, dyaryo, garapa, yung mga ganyan po, nangangalakal po. Nagbabayad ng tax yan. Bakit po, mga bossing? So, bumibili pa din naman yan eh. Pagka sila kumita na doon sa kanilang pangangalakal, yung perang kinita nila, kahit kaunti, may bibilin sila, may tax pa din na nakapatong doon. Di ba? Kaya nakakapagbayad din po yan ng tax. Yung mga manggagawa natin, yung mga pumapasok sa opisina, yan po, binabawasan ng tax, kinsenas, katapusan. Minsan yung ibang mga kababayan natin, mapapailing na lang. Laki ng tax, oh, na binayaran ko. Wala. Kasama, no? Kailangan nating tanggapin bilang isang mamamayang Pilipino na kailangan nating magbayad ng tax. Kaya lang po, yung tax, eto ngayon, yung pondo ng bayan na ang pinanggalingan po ay tax ng mamamayan, hindi maipaliwanag. Ikaw ba hindi ka magagalit nun? Di ba? Ikaw ba hindi ka magagalit nun? Kinakaltasan ako buwan-buwan tapos yung pera na yon naniniwala ako na para makatulong sa ating bayan. Para hindi tayo manatiling naghihirap. Tapos wala. Hindi maipaliwanag ng isang leader ng bayan. O, di ba? 13% naman na nagsabing hindi siya dapat humarap sa Senate trial, habang 9% ang hindi alam o walang sagot. Ang survey ay isinagawa noong April 20. 9% hindi alam, walang sagot. 78% Pilipino na gustong harapin ni Inday Sara Duterte. 9% mga kababayan hindi alam yung sagot. Ilan lang po yung ayaw matuloy yung impeachment. Di po ba? O 87% total na nung dalawa. 13%.
yung mga Pilipino na ayaw matuloy yung impeachment. Napakaliit. Ang liit na lang pala ng mga DDS, 13% na lang. Bakit to? Sila lang naman ang umaayaw dyan eh. Yung mga DDS lang naman po ang umaayaw dyan, mga kababayan. Di po ba? Tanungin mo kakamping. Sasabihin sa iyo, ay gustong-gusto namin na harapin niya. Gusto naming malaman kung saan napunta talaga yung pondo ng bayan. Sino po yung mga may ayaw sa impeachment? Mga OFW. Mga OFW. Sorry kasi nabasa ko tong si Lynn Mariano. Yung OFW, malaki rin ang contribution ng dahil sa remittance. Mga may ayaw po, mga DDS. Kasi nga, dahilan nila? Idol po nila si Inday Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Idol po nila yan eh. Kaya hindi pwede para sa kanila nalitisin niyang mga yan. Hindi pwede sa kanila na nai-impeach yung mga yan. Kasi nga, idol. No? 20 hanggang 24 bago pa ang eleksyon. Face-to-face ang interviews sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Mayroong margin of error ang survey na plus-minus 3% at confidence level na 95%. Di ba? Pero mga boss, ayan na, mag-uumpisa ng mga mag-iiyakan. Lalo na po, mga bossing, pag nag-umpisa na yung hearing, tapos, yung mga ebidensya ilalatag na, naku po. Tapos makikita nila yung mga lawyer nila, hirap po na paikutin, no? Hirap na hirap ipagtanggol si Inday Sara Duterte. Paano mo, kung ikaw lawyer ka, paano mo ipagtatanggol si Inday Sara Duterte? Ano sasabihin mo? Doon na lang tayo, doon sa pagbabanta sa buhay. Doon sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano ipagtatanggol nung lawyer ni Sara Duterte yon? Sa buhay, pagbabanta sa buhay ni First Lady Lisa Marcos. Paano? Ang hirap, Biro mo sabihin ng Vice Presidente na PI kayo. PI kayo. Mayroon na akong inutusan. Meron na akong kausap. To be exact, meron na akong kinausap. Di ba, Jose Rosal? Mayroon na akong kinausap. Huwag kayong tigilan. Pag may nangyari sa akin, patayin kayo. Malay ba natin kung ano yung sinasabi niyang may mangyari sa kanya? Di ba? Sabi ni Celine Sala, aba, di mo ata alam, sir, ang lawyer ni Inday. Alamin mo kung sino. Wala akong pakialam sa lawyer niya. Ang iniisip ko dito kung paano niya ipagtatanggol si Sara Duterte. Kung paano niya ipagtatanggol yung kliyente niya pati doon sa mga Mary Grace Piatos. Kahit magaling pa yan, mukhang malabong makaligtas. Sandamakmak eh. No? Sandamakmak yung ebidensya. Pagbabasihan nyo? Pagbabasihan nila, magaling yung lawyer ni Inday Sara Duterte, mapapaikot-ikot yan, ganon. Mukhang malabo, no? Kayo nga, explain nyo sa akin paano ipagtatanggol si Inday Sara Duterte doon sa doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sige, yan. Matatapos tayo ha. 1 oras at kalahating minuto din tayo. 1 oras at 30 minutes din tayo. Diyan sa comment section, sabihin nyo kung paano ipagtatanggol ng lawyer ni Inday Sara Duterte. Si Inday, doon. Paano ipagtatanggol? Doon sa mga resibo? Doon sa confidential funds? Paano ipagtatanggol na yung kumbaga gwardiya ni Sara ang kumukuha ng confidential funds doon sa mga disburse? Yun ang mga sagutin nyo. Baka hindi nyo alam yun. No? Baka basta hindi yan may impeach kasi idol namin yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir, umabot tayong 6,000 ha. No?
Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. Magpapaalam na ako. Mamayang gabi ulit, sakto alas 8, naka-live po tayo. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.